Oma! 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 May katoy! So, ayun. Good morning, guys. Kagigising lang namin. 1 PM na. Kaya nga, nasa ECQ tayo. Late na tayong bumabangon. Bakit? Para makatipid lang. So, ang pagkain natin, ulam natin ay pangat. Pangatlong init. Magliligpit na nga ako. Hanapin natin si Mama. Saan siya? Ma, ano na? Nagluluto ka na naman? Ano yan ay? Pangatlong init na sinaing din. Okay lang yan, oh. May dalawa pang ano dito, oh. May anong mga extra doggos. Hala! A day in the life of a probinsyana nga, Rod. Bakit? Okay lang yan. Ano ba yan? Ba't hindi na ako marunong gumamit ng camera eh? Paano ba yung kita ko magligpit? So, ilalagay ko dito mga ano. Anong trabaho natin, Ma? Ako na naman ang dishwasher. Na-extend yung ECQ. So, extended din yung pagiging dishwasher ko. So, Ma, itong tira nating ulam natin ulit mamaya. Pang-apat na yun, ah. Pang-apat na init. Dito tayo sa kitchen. Dito muna kayo. And, so, ano to? Panonoorin nyo ako maghugas. Wow, may tubig! So guys, comment nyo kung ano yung nakatokang trabaho sa inyo ngayong ECQ. Ako dishwasher. Ma, hindi ako nagdadabog, Ma! Nahulog! Ala, Mama, may ano? Ano yan? Alupihan? Yak! Buti nga, maliit lang eh. Nakita mo? Nahawakan ko ata. Ayan o, Ma! Asan? Yak! Ano kaya kung yung nag-o-offer ka na, bito ka na yung makikita mo? Yung balon-balunan, atay, anong sa... Yak! Sabi mo sa... Yak! So, ayun guys, tapos na tayo maghugas. Maliligo naman ako ngayon para mamaya makagawa na ako ng schoolworks. Babawasan natin yung checklist natin. So, ang agenda for today is makagawa ng Patho SGD, which is about skin pathology. Tapos, deadline kasi noon on Monday. Saturday na ngayon. Tapos, may MPPRC pa kami next week. So, yun. Wait lang, I'll be back. Bye! So, yun. Tapos na tayo maligo. Hi! Sa mga team no supply, baba na tayo. Kasi magsiset up tayo ng table para makapag schoolwork. Hi, Tofi! Kailangan matanggal na tong Patho Skin SGD kasi deadline niya is April 13. April 11 na ngayon. Tama ba? Baka mali.
Tama, skin. April 13. No. Sana maikli lang. Wait, ito siya. Di, ang dami. So, ito yung overview nung slides. Medyo mahaba. Hala. Ha? Binibigyan mo ako? Okay. Bait mo naman. The light. Thank you. Ito. The light. Chalk. Hi. Say hello. Oh. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Chok, ginagawa mo dito? Nasa taas sila. Bantay mo ako. Nakatapos na tayo ng isang case. So, 3 na lang. Nag-break from this SGB, siguro kwentuhan ko na lang kayo. Kasi may mga iba na nagko-comment tapos tinatanong yung about sa NMAT, tapos kung paano daw makapasok ng UST. Tapos i-share ko na lang din kung ano yung naging experience ko nung nag-NMAT. So, I took NMAT 3 times. Nung intern ako, medtech. So, parang 4th year ako noon, internship, and then yun na yung season na nag-take ng NMAT yung mga tao. Bakit ako nag-take ng 3 times? Kwento ko sa inyo kung bakit. Oh, may effect yung light. So, ayun, nag-effort ako. Kinalkal ko talaga yung results ng NMAT ko para sure na tama yung mga sasabihin ko na results. Sabi ko nga kanina, I took NMAT 3 times. Yung first take ko was April 17, 2016. Yung time na habang nag-internship, ito na nga yung season na nag-take na ng NMAT yung mga kabatch mo, ganyan. Kasi nga, pre-med. So, maybe majority of you will go into med talaga. So, kailangan mag-take na NMAT. NMAT, yung meaning nun is National Medical Admission Test. It's an exam which is a requirement para makapasok ka sa isang med school. So, sa pagkakaalam ko, halos lahat ng med schools nire-require ang NMAT. Ano nga ba yung NMAT? So, yung tinatake, yung mga, ano nga ba yung NMAT? Yung NMAT kasi parang basically it's just an exam to assess siguro kung ano yung natutunan mo bago ka. Actually, hindi siya related sa pre-med courses. So, regardless if you're medtech, pharma, or PT, psych, or kung ano man yung course mo bago ka mag-medicine, doesn't necessarily mean na one course will be better than the other. Except siguro sa mga bio kasi may module doon na may bio. So, it's divided into 2 parts. Yung first parts is more on aptitude. Nandun pumapasok ng verbal, quantitative, inductive, reasoning,
and perceptual acuity. And then, yung special area naman is composed of biology, physics, chemistry, and social science. So, yun yung parts ng NMAT. So, the reason why I took NMAT 3 times is because Epal naman to. The reason why I took NMAT 3 times is kasi simple lang, yung score ko is not high enough, or alam ko na hindi enough yung score na nakuha ko para makapasok sa UST since yung school ko nga UST. During internship, syempre madami nang nagtitake. So, syempre bilang isang estudyante, mape-pressure ka din mag-exam. So, nag-register ako, magkano na bang bayad dito? Parang nasa, hindi ko na maalala, 1.5? Ba? Basta something like that siguro. Yung first take ko, syempre, at that time, iba pa yung priority mo kasi busy ka sa internship. So, yung mga nag-intern dyan, alam niyo kung gaano ka-hectic yung schedule na nag-duty sa hospital and then may schoolworks pa. I took the exam without studying. So, hindi talaga ako nag-prepare, hindi ako nag-enroll sa kahit anong review classes. So, parang feeling ko gagana yung stock knowledge ko and I was wrong. First score na nakuha ko, yung percentile rank ko was 60. I don't think na yung 60 na percentile rank sa NMAT will be enough for me to get into UST Med. One of the factors din siguro yun, kaya I decided na hindi muna mag-apply ng med at that time. And also, nung time kasi na yun, for some personal reasons, hindi rin ako sure kung magbe-medicine ako. Siguro kaya hindi ko rin siya ganong pinafocus nung time na yun. So, syempre, parang kinakabahan na ako kasi malapit na yung application. Madami nang kailangang i-pass at that time. So, di okay lang, move on, ganyan. Tapos, yung next take ko naman was October 16, 2016. Ito na yung same year sila. And then, intern din ako noon. So, mas mababa yung percentile na rank na nakuha ko, which is 55. And, syempre, I don't think na enough yun para makapasok ko into UST Med. So, na siya trinay, hindi na ako nag-apply. So, parang hindi ko na siya pinush after nun. Trinay ko pala sa PLM, pero hindi ako pumasok kasi pina-prioritize nila yung mga nakatira sa Manila. Nag-gap year ako. Ang ginawa ko na lang at the time was to focus on my studies and to focus on my internship. Parang ginawa ko na lang or ginamit ko na lang yung time na yon para ma-focus yung academics ko at that time kasi alam ko na majority din nung factor para makapasok ka into UST Med is yung grades mo ng undergrad. So basically, nag-exam ako ng NMAT na hindi ako prepared. So ganun yung nangyari sa akin. Hindi ako nag-aral, hindi rin ako enrolled sa kahit anong review classes. So wala akong preparations at all. Yun yung ginawa ko. Nag-experiment ako guys twice. Sayang siya. Yung last take ko, which was October 22, 2017, ito na yung year na nag-gap year ako. So, I basically had plenty of time to study. Ang ginawa ko was, inaral ko yung pinost ng CM. Hala, umaambon. Inaral ko yung pinost ng CM na test sample. Tapos, ang nakuha kong NMAT score, yung percentile rank, was 88. So, tumaas yung score ko ng self-study lang. Dinownload ko yung nakapost dun sa website ng CEM. Tapos yun yung inaral ko. Parang, kumbaga, inaral ko siya ng pabaliktad. Binasa ko yung questions and then, when there are questions that I don't think I can answer at that time, tsaka ako nag-research pabalik. So, very helpful for me na ginamit ko nun naaalala ko was Khan Academy. Doon ko halos natutunan lahat yung sa physics. Tapos may nabasa din kasi akong parang tip na sabi nila, if you're going to focus on a subject na majority of the students score low, for example, yung physics kasi hindi naman lahat magaling sa physics or forte yung subject na yun. Kung nag-focus ka doon and mataas yung nakuha mo, mataas yung percentile rank na makukuha mo. Kasi NMAT is not about how much you score. It's how much you score more than the others. Parang ganon. Correct me if I'm wrong. Kasi ang nakalagay dito, depende kasi sa ranking. So, marami kayong magte-take ng exam. So, parang ang concept lang nun is, kung lahat kayo magaling and pare-pareho kayo ng scores, malalagay kayo sa percentile rank, magkaka-rank kayo, parang ganon. And then, the rest of the students who scored lower than you are placed on a rank lower than you get. Yun siya. Hindi siya kung ilan yung nakuha mo, yun yung magiging score mo. Hindi. So, percentile ranking siya. Hindi ko alam kung paano siya i-explain ng mas maayos kasi hindi ko din forte ang math, hindi ko forte ang statistics. So, basically, percentile ranking yung tawag sa score na yun. Question is, kung makakatulong ba ang NMAT para makapasok ng UST Med?
For me, oo, kasi ako mismo sa sarili ko, hindi ko na pinush yung NMAT score na 55 and 60 para makapasok ng UST. Para kumbaga, pinagtrabahuan ko yung 80 and above na NMAT para alam ko sa sarili ko na may laban ako pag nag-apply ako sa UST. So, I think then major factor that helped me into getting into UST Med is because UST graduate din ako. So, BS Medtech ako, graduate ako ng UST. And of course, syempre, importante din yung grades ng undergrad. So, dapat ngayon pa lang sa mga aspiring med students or yung mga gustong maging doctor, dapat mag-aral na ng mabuti para makaipon na kayo ng grades kasi napakalaking factor ng transcript para sa admission. Kung iisipin nyo, yung NMAT score mo, your NMAT score will not define how you are going to progress in med school. Yung NMAT itself is very different. Na Gen Ed, yung mga tinuro nung high school, yung mga alam mo nung elementary. But I don't recommend taking the test without studying or without preparing for the exam kasi very challenging siya. One, kasi magagaling kayo lahat na magtitake. At naman ng mga siguro mag-a-attempt mag-take ng NMAT is gusto talagang mag-doctor. So, lahat ng mga yon magpe-prepare for the exam. Tapos, maliban doon, wag nyo na akong gayahin kasi sayang. Mag-prepare na kayo. If itatanong nyo ako kung effective ba yung pag-enroll sa isang review class, para sa akin hindi. Kasi based on my experience, kasi nga na-achieve ko naman yung score na gusto ko na hindi ako nag-enroll sa isang review class. So, self-study lang yun, self-review. And wala din akong ginamit na kahit na anong NMAT study materials kasi alam ko may mga nabibili sa National Bookstore. Pero wala akong ginamit. Ang ginamit ko lang was internet kasi sinasearch ko yung mga hindi ko alam. Tsaka, yung test bank na pinost ng CEM is very important. Parang alamin nyo kung paano nila tinanong, tapos alamin nyo yung mga concepts na kailangan. Yun yung mahirap doon kasi very broad yung magiging scope ng NMAT. So, hindi mo alam kung saan ka magpo-focus. Kaya, very important, i-download nyo yung test bank na pinost nila. Kasi more likely than not, doon lang iikot yung mga itatanong nila. May mga nagtatanong din if yung NMAT daw ba ay helpful sa, actually, honestly speaking, as a med student, hindi ko alam kung anong sense na nag-NMAT. Yung general ideas dito not necessarily must know, and hindi naman lahat parang lumalabas din sa med. Sabi ko nga, sobrang layo ng topics na nasa NMAT. So, very different siya from your pre-med courses, and parang wala nga din atang medicine-related questions doon. So, for me, it's just an assessment kung how you studied, parang yung virtue kung paano mo inaral yung mga lalabas sa NMAT exams. So, yun nga, gaya ng sinabi ko, wag yun na akong gayahin. Kasi, ako hindi ako nahihiya. Kasi, basically, NMAT scores will not matter in med school kung gaano ka kagaling or kung ano yung motivation mo kung nag-aaral ka na. Parang, kumbaga, hindi naman siya pataasan ng score. Pero, helpful siya para makapasok ka. Basically, it's a stepping stone para alam mo na, or secured ka na ng slot in med. Maganda na mataas yung score mo para makapasok ka and para hindi ka na rin kinakabahan na inisip mo na makakapasa ba ako kasi mababa yung score ko yun. Yun lang. So, to wrap it up, siguro ang summary lang nung sinabi ko about NMAT is to study the test bank. Tapos, prepare well siguro. And huwag nyo naman sobrang dibdibin kasi gaya nga ng sabi ko, umiikot lang dun sa test bank yung mga tinatanong nila. Yun lang. Hi, Mami! May bisita kami. Mami, anong dala mong pasalubong? Wala, spinach lang. Asan? Patingin na. Ba't pa sa akin? Ano to? Spinach down ng down ng ano. Magpunya na lang ng mga ano yan. Maganda yan. Mami, nagbablog ako, me. Ano ibig sabihin yan? Hi, sabihin mo. Ay. Ito, meron pa kami isda. Okay. Ginagawa niya siya. Tawa-tawa. So, I'm ending today's vlog. Bye, guys! Like, share, subscribe! Bye!